Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, October 22, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Pangulong Marcos, ano ang sagot sa patutsyada ni VP Sara na siya ay incompetent? Sir, the Vice President said that you don't know how to be a president. VP Sara nakahandang magpa-neuropsychiatric exam. Red alert status, itinaas na sa maraming rehiyon sa bansa dahil sa hagupit ng Bagyong Christine. Bilang ng apektadong barangay, tumaas. The assassins were paid 15,000 for every victim. Ex-Senator Leila de Lima, isiniwalat ang umano'y reward system sa Duterte Death Squad. Mga kapatid ni Golden Boy Carlos Yulo, nagsasanay na rin ng gymnastics sa Japan. Second batch ng Metro Manila Film Festival 2024 entries, alamin. At sa showbiz, pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo dumating na sa LA bago sumabak sa Miss Universe competition sa Mexico. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kinompronta ng media si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na hindi marunong mamuno ang Pangulo. Pero naging mas maubong ang buwelta ng presidential son na si Congressman Sandro Marcos. Sinagot naman ni VP Sara ang hamon ng ilang mambabatas na sumailalim siya sa isang psychiatric exam. Ang kumpletong balitang A to Z ni Ace Cruz. Sir, the Vice President said that you don't know how to be a president. Sir! Hindi man nagkomento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binasag naman ni Presidential son Congressman Sandro Marcos ang katahimikan ukol sa maanghang na tirada ni VP Sara Duterte laban sa kanyang ama. Ito ay kahit pinigilan niya siya ng kanyang ama na patulan pang issue. Ani Congressman Marcos, posibleng umanong may pinagdaraanan si VP Sara kaya siya nagtatantrums, nagpapakabalistik o nagmamaktol. Dagdag pa ng anak ng Pangulo, hindi dapat pabayaan ng bise ang kanyang mental health. Because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD, pero balik na rin natin, ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Sumagot naman mismo ang Vice Presidente sa hamon na sumailalim siya sa televised neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. Gayun din sa drug test pero dapat anya pati ang mga mababatas na bumabatikos sa kanya at mga kumakandidato sa Kongreso. And as voters, you demand na mag-drug test ang mga congressional candidates dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. Binueltahan din ni Duterte ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na posibleng may nalabag siya nang sabihing ipahuhukay ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Ayon sa bise, sa kabila ng away politika, hindi umano siya apektado. Patunay anya rito ang kanyang video sa Baclaran sa isang street food stand at may pasayaw-sayaw pa sa TikTok. They have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician
na IDGAF. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. Nang matanong kung may tsansa pang maayos ang hiwalayang unit team, Mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tear gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Yun. Hindi lang sorry na, oh sorry hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko kung papatawarin ko kayo. Pag-isipan ko pa lang yun. nanindigan naman si Remulla sa kanyang pahayag at sinabing patuloy ang pagsisiyasat kung may nilabag ang vice-presidente. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Samantala, agad namang kumasa ang grupong Young Guns ng Kamara sa hamon ni Vice President Sara Duterte na sumailalim sila sa isang drug test. Ang Young Guns na binubuo ni na Congressman Zia Lonto Adyong, Paulo Ortega, Sandro Marcos, Congresswoman Attorney Migs Nograles at iba pa, ang ilan sa mga nagmungkahi kamakailan na baka dapat magpa-check up si VP Sara. Kasunod yan ng 2 oras na pambabatikos ng bise sa administrasyon noong 1 linggo. Pero may sagot rin silang hamon sa ikalawang Pangulo. Anila, dapat harapin din ni VPSD ang mga tanong sa Kamara ukol sa confidential funds ng kanyang opisina. At dapat, hindi tulad ng unang hearing ukol rito, ay manumpa siya sa kanyang testimonya. Wala naman pong problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test. Anytime po yan, pero ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions specifically from the Committee on Good Government. Nakakagulat at nakababahala. Ito ngayon ang reaksyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla patungkol sa paghukay at pagtapon ng mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Ayon kay Remulla, kasalukuyan ang sinusuri ng Department of Justice ang posibleng legal na implikasyon matapos ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Pero sa gitna ng batikos, bumuelta naman si Duterte at sinabihan si Remulla na kulang umano siya sa kaalaman sa batas. Giit ni Remulla, hindi nakarapat-dapat mamuno para sa kinabukasan ng Pilipinas si VP Sara dahil alam naman daw ng lahat kung anong uri ng pangalawang Pangulo siya. Hindi rin tinanggap ni Remulla ang paliwanag ng kampo ni Duterte na hindi dapat literalin ang kanyang mga pahayag. Binabaha at may naitala ng pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Pilipinas dahil sa hagupit ng bagyong Christine. Habang papalapit ito sa kalupaan. Kaugnay niyan, itinaas na sa Charlie Protocol o Red Alert Level ang maraming rehiyon bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyo. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Rumaragas ang baha at landslide, yan ang nararanasan ng malaking bahagi ng bansa ngayon habang papalapit sa kalupaan ng Tropical Storm Christine. Taglay nito ang hanging may lakas na 75 km per hour at bugsong aabot ng 90 km per hour habang kumikilos pa kanluran hilagang kanluran ng bansa. Itinaas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, eastern portion ng Sorsogon, northeastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. We are expecting po, according to Pag-asa, baka ang landfall niya is somewhere between Aurora or Isabela or Cagayan. Nangangamba naman ang karamihan sa pananalasa ng bagyo lalo't halos matabunan na ng cloud band nito ang buong Pilipinas. Ayon yan sa satellite image ng Pag-asa. Itinaas na ang red alert level sa maraming lugar kung saan mahigit 21,000 barangay na sa bansa ang inaasahang maapektuhan, mas marami sa initial projection na 18,000 nitong Lunes. Nagdeklara naman na ng state of calamity ang probinsya ng Albay matapos ang malalakas na pag-ulan na nagdulot naman ng pagbaha at landslide.
Wala naman ang nagawa pa ang mga residente ng Barangay Ubaliw sa Pulangi, Albay nang umapaw hanggang tulay ang San Francisco River. Habang umabot naman hanggang dibdib ang taas ng baha sa Barangay Rizal West District, Sorsogon City. Sa Camarines Norte naman, nagmistulang waterfalls ang hagdan ng Jose Panganiban Elementary School dahil sa walang tigil na pag-ulan. Kaya naman patuloy ang paglikas ng mga residenteng naipit sa baha o lubos na apektado ng bagyo. Nakahanda naman ang mga evacuation centers, ayuda at rescue teams ng iba't ibang apektadong probinsya at rehiyon kasabay ng pananalasan ng bagyo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nagrereklamo ang mga pasahero ng Cebu Pacific matapos maiwan ang daang-daang bagahe sa NAIA Terminal 3 dahil sa aberya sa kanilang baggage handling system. Hanggang ngayong gabi kasi, hindi pa rin nakukuha ang kanilang mga bagahe na dapat sanang naipadala na sa kanilang mga destinasyon. Sa isang pahayag ng Cebu Pacific sa kanilang official Facebook page, sinabi ng airline company na nakikipagtulungan na sila sa new NAIA Infrastructure Corporation para maisaayos kaagad ang mga technical glitch ng kanilang sistema at maibalik na ang normal na operasyon. May mga opsyon na rin na ibinigay ang kumpanya para ma-deliver ang kanilang mga bagahe diretso sa kanilang destinasyon. Maaring ipakuha sa airport ang bagahe para sa domestic flights o kaya naman ay via delivery service sa mga may onward destinations, partikular na sa mga international flights. Humihingi naman ng pasensya ang kumpanya sa lahat ng mga apektadong pasahero. Isiniwalat ni dating Senator Leila de Lima sa House Quad Committee ang reward system sa Duterte Death Squad magmula noong mayor pa ng Davao City ang dating Pangulo. Ani de Lima, sangkot umano sa naturang vigilante group ang mga aktibong pulis at dating rebelde. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Pagkalas ni Duterte. Matapang na idinitalya ni dating Senador Leila de Lima ang naging reward system sa ilalim ng binansagang death squad umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte simula noong siya ay mayor pa lamang ng Davao City. The assassins were paid 15,000 for every victim. 5,000 goes to the police handler and 10,000 to the assassins, who at the time consisted of rebel returnees aside from the active duty policemen who were their handlers. Paglalahad ni de Lima, matapos mapatay ang target ay sa safe house paghahatian ang reward money. MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. The DDS was upgraded into the Heinous Crimes Investigation Section or HCIS. Dahil nag-level up ang Davao Death Squad ay nag-level up din aniya ang reward system ng war on drugs sa probinsya. Regular monthly salary of 5,000. During this time, the reward given to a team for every victim was anywhere from 13,000 to 15,000. 3,000 to 5,000 goes to the PNP handler. 7,000 to 8,000 was shared among the rebel returnees and 500 to 1,000 to civilian informants. Mga matataas naman po, the so-called special project killings, they were rewarded anywhere from 100,000 to 1 million pesos depending on the status of the target. Gaya ng inaasahan, hindi nakadalo si Duterte upang ipaliwanag ang kanyang panig. Ayon sa liham ng kanyang abogado, masama ang pakiramdam ng dating Pangulo. Pero ayon sa mga mambabatas, patuloy na iniimbitahan si Duterte sa pagdinig ng Kamara. We extend the courtesy due to a former president. Hindi naman po ibig sabihin na hindi na po natin siya imbitahin. On this particular committee hearing that we scheduled for today, the committee has received a letter stating, among others, the reason why the former president cannot be present. So wala hong exception dyan. Mukhang nag-aalibay lang si President Duterte, no? Pero dati kasi gusto niya umatende, no? Ang yabang niya, hindi na siya makakapagtago sa kanyang immunity dahil hindi na siya presidente. Sa labas ng Kongreso, nagprotesta naman ang grupong bayan upang anilay panagutin ang dating Pangulo. Dapat siya ay kinukulong.
Dapat siya ay usigin ng ICC, arestuhin ng ICC at sampahan ng kaso dito sa ating bayan. Napakarami niyang pananagutan, drug-related killings, extrajudicial killings, martial law sa Mindanao. Ayon sa abogado ni Duterte, nakahanda naman ang dating Pangulo na dumalo sa pagdinig ng Kamara pagkatapos ng Nobyembre 1. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hindi man nakadalo sa pagdinig ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahan naman na dadalo na siya sa wakas sa ikinakasang Philippine Drug War Investigation ng mataas na kapulungan. Ngayong hapon nga ay formal na ang inimbitahan ng Senado si Duterte para sa pagdinig sa darating na Lunes, October 28 sa pangunguna ni Blue Ribbon Subcommittee Chair at Minority Leader Senator Aquilino Coco Pimentel. Kung sakali, ito ang unang pagkakataon na haharap ang dating Pangulo sa anumang pagdinig ukol sa kontrobersyal na drug war ng kanyang nagdaang administrasyon. Kasama rin sa imbitahan ang mga pamilya ng mga naging biktima ng drug war, maging sina retired Police Colonel Royina Garma at former Senator Leila de Lima, habang inaasahang ring makakadalo bilang mga mambabatas ang mga kaalyado ng pamilya Duterte na sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Hindi naman sa walang special treatment, pero inaasahan ko at aasahan ko at ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo ng ating bansa. We'll just follow the evidence. So hindi tayo magiging biased if we just follow the evidence. Pero yun na nga, kung ina-expect nila na ididiin yung fellow senators, hindi rin po yun ang mission nitong subcommittee na to. Matapos ang masusing pagpili ng mga isinumiting script, inilabas na ngayong Martes, October 22 ang ikalawang batch ng official entries para sa 50th Golden Edition ng Metro Manila Film Festival. 5 pelikula ang nakapasok, kabilang sa mga napili ang Espantajo ni Direk Chito Ronyo na pagbibidahan nina Julian Santos at Lorna Tolentino. Nandyan din ang Hold Me Close ni Carlo Aquino at Julia Barreto sa direksyon ni Jason Paul Lacsamana. Pasok din ang My Future You na pagbibidahan ni Seth Fedelin at Francine Diaz. Tusot din ng uninvited ni Star for All Seasons Vilma Santos Recto at ang Topak, kung saan bida sina Julia Montes at Arjo Ataide sa direksyon ni Richard Somes. Congratulations at good luck sa lahat ng pasok sa MMFF this year. Abangan sa aming pagbabalik, Commission on Elections. Pinaiigting ng seguridad ng mga data centers para sa election results ng 2025 midterm polls. At mga kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na sina Eldrew at Eliza nasa Japan para mag-ensayo ng gymnastics. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mas paiigtingin ng Commission on Elections ang seguridad sa mga data center kung saan ipapadala ang election results ng 2025 automated midterm polls. Ito'y para matiyak ang kredibilidad at maiwasan ang anumang pagdududa ng mga botante. Ang Balitang A to Z, hatid ni Ian Maghanoy. Ilang buwan bago ang nakatakdang midterm elections sa Mayo, mas pinaiigting na ng Commission on Elections ang seguridad ng mga gagamiting data centers. Ininspeksyon ni COMELEC Chairman George Garcia ngayong Martes ang ikatlong data center sa Sucat, Parañaque City bilang paghahanda sa halalan. Pagdating ng araw ng eleksyon o ilang araw bago ang eleksyon, dyan po papasok yung paghihigpit ng COMELEC lalo na sa issue ng security. Ano po ito? Walang pwedeng basta makapasok sa mga area na katulad nito, maliban na lang sa duly accredited and registered na mga tao
sa Commission on Elections. Dahil sa mahigpit na protocol, bawal ang mga gadget at hindi rin pinapayagan ang pagkuha ng larawan at video sa loob ng data center. Kung sakasakali mang under any extreme circumstances, kakailanganing pasukin o tingnan yung mismong servers, dapat laging in the presence of our observers, citizens arm na papayagan din namin magpadala ng mga representante nila dito sa ating mga data centers. Una nang ininspeksyon ng ahensya ang iba pang data centers ng COMELEC sa Makati City noong nakaraang buwan. Samantala, ngayong Miyerkules na magsisimula ang 2 linggong end-to-end testing ng source code review ng COMELEC na bubuksan sa publiko via live feed. Imbitado ang mga poll monitoring groups tulad ng NAMFREL, Lente at PPCRV bilang mga observer ng halalan. Sa gitna nito, hinimok ni Garcia ang mga kandidato na irehistro ang kanilang social media accounts bilang bahagi ng kasunduan ng COMELEC at social media platforms kasama ang TikTok, Meta at Google. Kung talagang walang balak na manggulang yung mga kandidato o walang balak na mag-commit ng unethical standards or ethical violations or moral man lang, sana iparehistro sana yung kanilang mga social media accounts. Sapagkat napaka-importante yon upang mamonitor namin yung kanilang mga kinikilos, yung kanilang mga nilalagay, pati na rin yung kanilang mga paggastos kung meron man. Ngayong Miyerkules din iaanunsyo ng COMELEC sa website nito ang opisyal na listahan ng mga party list nominees na naghain ng kandidatura noong October 1 hanggang 8. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala, kumpiyansa naman ang Commission on Elections na kayang durugin ng bagong pamunuan ng Department of Interior and Local Government ang mga private armed groups na kadalasang nagdudulot ng karahasan na may kaugnayan sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, inaasahan niyang matutugis na ang mga armadong grupo sa Visayas at Mindanao kapag sinimulan na ni Interior Secretary ang malawakang crackdown sa mga naturang grupo sa Central Luzon. Nagbabala naman ang COMELEC sa mga kandidatong lalabag sa election rules. Posible silang maharap sa election offense at maaring matanggalan ng karapatan sa public office habang buhay. Natutuwa na ako doon sa pronouncement ni Secretary Remulla na sisimulan niya sa Northern Luzon. Kasi pag naipakita natin desidido talaga tayo at tahasan yung ating paglaban sa private armed groups at pagbuwag sa kanila, ay sa palagay ko naman yung mga nasa Visayas at Mindanao ay magsusunuran na sila rin mismo magse-self-destruct na ng kanilang mga private armed groups. Pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang hiling ng Senado na ipaharap sa Committee on Women si Kingdom of Jesus Christ founder at tele-evangelist Apollo Kibuloy. Bukas po yan, Miyerkules, October 23. Pinayagan din ng korte ang pagdalo ng kanyang mga kasamahan na sina Jacqueline Wong Roy, Crescente Chavez Canada alias Enteng, Ingrid Chavez Canada, Paulina Chavez Canada at Sylvia Caliha Semanes sa nasabing pagdinig. Naharap si Kibuloy at ang iba pang akusado sa kasong human trafficking, child and women abuse, rape at iba pang krimen. Samantala, kasalukuyang nakadetain si Kibuloy sa Pasig City Jail. Inatasan din ng korte ang Bureau of Jail Management and Penology sa pinagbuhatan Pasig City at ang PNP Custodial Center sa Camp Crame na tiyakin ang seguridad sa paghahatid kay Kibuloy sa Senado. Kinausap ko na ang Senate Sergeant at Arms para tiyakin na magiging swabe at walang problema ang pagtanggap sa kanya ng Senado, kabilang na ang kanyang seguridad at pagpasok dito habang nandito siya at habang nagdidinig ang komite. Patuloy pa ring nagpapatrolya ang Philippine Navy sa Escoda o Sabina Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea sa kabila ng pansamantalang pag-alis ng DRP Teresa Magbanwa sa naturang lugar. Sa media briefing sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Philippine Navy na nagtagumpay ang Defense Forces sa mahigit 64 na patrol missions sa pinag-aagawang katubigan, kabilang ang mga medical evacuation at resupply missions. Malaki rin daw ang itinaas ng aktibidad ng AFP sa naturang lugar at walang naging masamang engkwentro sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy. Pero ginigit ng AFP na binago nila ang kanilang diskarte at estratehiya sa West Philippine Sea base sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept.
for Escoda Shoal, the presence of the AFP is there. It is not constant presence na nakaangkla o hindi umaalis yung barko. We have already given more coverage, not only to Escoda but also to Bajo de Masinloc by different means, physical presence or by other monitoring means. Nasa Japan ngayon ang dalawang nakababatang kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na sina Eldrew at Eliza Yulo para sa kanilang pagsasanay sa gymnastics. Goal ni na Eldrew at Eliza na mag-qualify sa Los Angeles Olympics 2028 sa tulong ng dating coach ni Kuya Kaloy na si Hiro Kugimiya. Sa kanilang training sa Japan, inaasahang mas palalakasin at huhubugin pa ang kanilang gymnastics skills. Matatandaang nakapag-uwi ng 5 gintong medalya si Eliza mula sa 2024 palarong pambansa, habang hindi naman pahuhuli si Eldrew na nagwagi ng maraming medalya mula sa iba't ibang national multisport events. Good luck, Yulos! Susunod, Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo, nasa Amerika na para sa huling hirit ng paghahanda para sa Miss U pageant sa Mexico. At CJ Opiaza, bakit napawaw ang audience sa Miss Grand International? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Back-to-back ngayon ang laban ng mga pambato ng Pilipinas sa international pageants just to get the crown. Nasa Los Angeles na si Miss U Philippines 2024 Chelsea Manalo para sa huling bira ng preparasyon bago ang mismong Miss Universe pageant. Samantala, wow na wow ang pambato ng Pilipinas na si CJ Opiaza sa kanyang national costume para sa Miss Grand International sa Thailand. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Manalo sa Mexico. Yan na ang tila halabira ng marami ngayon para sa natatanging laban ng pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo sa Miss Universe sa Mexico sa Nobyembre. Dumating na nga sa Los Angeles, California sa USA si Chelsea at ang kanyang team para sa mga huling preparasyon ng ating queen bago ang matinding bakbakan. Mainit ang naging pagtanggap ng ating mga kababayan kay Miss Universe Philippines 2024. Pangarap niya na maiuwi ng Pilipinas ang ika-5 Miss Universe crown. Wala naman ako ibang pinag-pray or hinihingi na gift kundi ang crown from Miss Universe. Parang bonus pa nga to be here in LA to have that spirit of the whole Filipino people. So yun lang, sana pag-pray niyo ako. Nagbigay rin siya ng mensahe sa kanyang mga taga-suporta at hiniling na patuloy siyang ipanalangin sa kanyang laban. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino who is there to support me from Philippines here to LA and coming to Mexico. Sana ay patuloy niyo akong suportahan until the very end of the competition. Uuwi tayo ng may corona. Tulungan lang tayo at magbabayanihan. Umanga rin ng marami sa litratong ibinahagi niya sa Instagram. Kuha ng photographer na si Seven Barreto na may caption na "Tonight we fly." Kaya naman, bring home the crown, Chelsea! Samantala, pasabog naman ang national costume ni Miss Grand Philippines 2024 CJ Opiaza na inspired ng Anahaw Leaf. Dinisenyo ito ng batikang designer na si Patrick Arsorena at inirampa ni CJ sa Miss Grand International 2024 National Costume Competition sa Bangkok, Thailand. Tila sumabay pa ang buka ng kanyang Anahaw Leaf sa shimmering purple graphic ng production design. Sobrang saya ni CJ na maipakita ang simbolo ng kulturang Pilipino sa international stage. I'm just so happy. I'm so glad that I was able to showcase our Philippine national leaf. This is the national leaf of the Philippines. We call this Anahaw, and to all the Filipinos, I hope I made you all proud. Pasok sa top 20 best in swimsuit ng nasabing pageant si CJ. Kaya naman, abangan ang koronasyon ng Miss Grand International 2024 sa October 25 this Friday na. Way to go, CJ! Para sa Balitang A to Z Showbiz,
Lane Garcia. Natatakot ka bang ma-forge o kaya magaya ang iyong lagda? Ang isang ito, naniguro na. Abay tingnan, baka makakuha po tayo ng tip para makaiwas sa pangongopya ng pirma. Narito at panoorin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating sundalo at ika-26 na Pangulo ng Amerika na si Theodore Roosevelt. Sabi niya, hindi magiging mabuting lugar ang bansang ito para sa sino man sa atin hanggat hindi natin ito ginagawang magandang lugar para sa ating lahat. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!